Magsisimula ang kwento na ito sa Central Plain Merem, kung saan makikita ang Heavenly Demon Divine Cult. Makikita rin sa loob nito ang Heavenly Demon Divine Cult Leader. Ang Heavenly Demon, na nagpapalabas ng katakot na aura. Isang nilalang naman ang dumating at naiiyak na iniulat na ang lahat ng Orthodox sect at Unorthodox sect ay nagsama-sama ng puwersa para patayin ang Heavenly Demon. Nasabi din nito na kung bakit hindi pa rin ito kumikilos para patayin ang mga hanggal na iyon. Ang nilalang na ito ay ang Sworn Brother, ang First Leader, ang Fist Demon. Nasabi din nito na ang reputasyon nito bilang pinakamalakas sa buong mundo ay walang silbi ngayon. Natanong din ng Fist Demon kung ano na ang kanilang gagawin sa kasalukuyang sitwasyon. Masyado din na cold-hearted ang kanilang Heavenly Demon. Sumagot naman ang Heavenly Demon at sinabi nito na hindi siya cold-hearted. Mabilis itong sumulpat sa likuran ng Demon Fist at sinabi na iniisip ba nito na kaya siya naging ganon dahil ginasto niya ito. Dagdag pa ng Heavenly Demon, bago niya sanayin ang Divine Arts, inihiwalay na niya ang kanyang sarili sa kanyang physical body, at sa ngayon hindi pa siya makakabalik. Ngunit naging masaya naman siya na wala siya sa kanyang pisikal na katawan ngayon dahil kaya niyang marating ang buwan ng walang kahirap-hirap. Patuloy naman ang pag-iyak ng Fist Demon at patuloy din nitong sinasabi sa Heavenly Demon na isa itong cold-hearted na tao. Naiinis naman ang Heavenly Demon at naghanda ng isang atake. Sinabi nito sa Demon Fist kung hindi ba siya nito naririnig at patuloy siya nitong sinasabihan na isang cold-hearted na tao. Pinatigil din niya ito sa pag-iyak, kasabay ng isang atake na ibinigay ng Heavenly Demon sa Fist Demon. Ngunit makikita naman na tumagos lamang ito sa katawan ng Fist Demon. Wala naman nang nagawa ang Heavenly Demon kundi tumalikod at napabuntong hininga, gayong hindi din naman siya maririnig ng Demon Fist dahil wala siya sa kanyang tunay na katawan. Nasabi din niya na sa kasalukuyan, wala siya sa kanyang totoong katawan, at ang Divine Arts Ultimate niya ay walang halaga. Ngunit napatigil naman ito nang makita ang isang bagay na lumitaw sa kanyang harapan. Isang portal ang lumitaw sa harapan ng Heavenly Demon at unti-unting hinayla siya papasok sa loob nito. Nabigla naman ang Heavenly Demon sa paglitaw ng portal. Nasabi naman niya habang pinipigilan ang paghila sa kanya ng portal kung mapapasok ba siya nito gamit lamang ang lakas. Gumamit naman ang Heavenly Demon ng kanyang teknik na weight expansion. Ang teknik na ito ay dinadagdagan ang bigat ng halos 6,000 kilo ang gumagamit ng teknik na ito. Makikita naman na wala itong nagiging epekto para matulungan ang Heavenly Demon na hindi mahigop ng portal. At maya-maya pa, makikita na nahihigop na siya ng portal. Napaiyak na lamang siya nang maalala na wala pala siyang katawan at tanging nasa soul pala ang kanyang estado. Kaya ang teknik na kanyang ginamit ay walang saysay. Makikita nga na tuluyan ng nahigop ng portal ang soul ng Heavenly Demon at tanging maliit na aura na lamang niya ang naiwan. Lumipat naman ang eksena kung saan makikita ang mga tao na kinukutya ang isang tao. Sinasabi nila na ang lahat ay kayang maging magaling na support kaysa sa katulad niya. Dagdag pa ng isa na ang katulad niyang walang kwentang tao ay huwag humarang sa kanilang landas at umuwi na lamang ito. Makikita din ang isang babae na tinatawag ang pangalang ng isang tao na Hyunso. At makikita ang paggising ng isang lalaki. Isa lamang palang panaginip ang mga nangyari. Makikita na ito na naghahabol ng hininga habang pinagpapawisan ng sobra. Nasabi naman niya na sawa na siya sa buhay na meron siya ngayon. Ang taong 2000, 2 taon na nakalipas, lumitaw ang mga portal na nagkukonekta sa iba't ibang mundo papunta sa mundo ng Earth. At sa paglabas ng mga portal na ito, nagsimula din ang paglitaw ng mga kakaibang nilalang at mga halimaw. Ito din ay lumitaw sa iba't ibang bahagi ng buong mundo at nagsimula ng maghasik ng pagkawasak. Ang bawat bansa ay nagsimula ng patayin ang mga halimaw na naghahasik ng pagkawasak gamit ang mga advanced na weapon at technology.
Gayunpaman, ang mga advanced na war weapon ng mga tao ay hindi gumagana para mapatay ang mga halimaw na nagsusulputan sa mga portal, at doon din nagsimula ang pagkaubos ng mga tao. Ngunit nagsimula naman na isilang ang mga taong may kakaibang mga kakayahan, at ang isa dito ay ang S-rank na kakayahan. Ito din ay mga taong may pinakamataas na kakayahan sa lahat. Ang mga kakaibang lakas nila ay matagumpay na napapatay ang mga halimaw ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ang paglitaw ng mga taong may S-rank na kakayahan, nabuo ang isang makapangyarihang bansa. Lumipat naman muli sa isang gusali. Makikita din ang isang kwarto, kung nasaan makikita ang lalaki kanina. Ito ay si Park Hyun-soo, isang lalaking 27 taong gulang, may mahinang kakayahan na support. Napatingin naman ito sa kanyang telepono at isang mensahe ang ipinadala sa kanya na nagsasabi na kung hindi ito makakabayad ng bill sa hospital ngayong buwan, ay mapipilitan silang i-discharge si Hyun Tae. Nasabi naman niya na kung madi-discharge si Hyun Tae, ito ay mamamatay. Kung ganoon, nararapat na din sa kanya ang mamatay kasama nito. Kasabay ng pagkuha niya ng isang tali, habang hinahawakan niya ang tali, nasabi niya na ngayon ay hindi na niya kakayanin pa na makita ang isang miyembro ng kanyang pamilya na mamamatay. Dagdag pa niya na kung siya ay mamamatay, malalaman ng gobyerno na wala ng guardian si Hyun Tae at kukunin na nila ito at iyon din ang mas makakabuti sa kanyang kapatid. Makikita naman ang paghagulgol nito habang humihingi ng tawad sa kanyang kapatid. Nasabi din niya na ginawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit napatigil naman siya ng isang bagay ang lumitaw sa kanyang gilid. Napatingin naman siya dito at makikita na ito ay isang portal. Napasigaw naman si Hyun-soo sa takot at pasigaw din niyang sinabi na kailangan niya ng tulong. Makikita naman ang paglabas ng Heavenly Demon sa portal at diretsahang tinamaan nito si Hyun-soo. Natatakot naman na natanong ni Hyun-soo kung sino ito. Nagulat naman ang Heavenly Demon nang malaman niyang nakikita siya ni Hyun-soo. Agad naman na kumari pa sa takot si Hyun-soo sa gilid ng kanyang higaan. Sinabi din niya na kung narito ito para pag nakawan siya, ito ay isang malaking pagkakamali dahil siya ay talagang walang-wala at wala ding mananakaw na kahit ano sa kanya. Agad naman na tumayo ang Heavenly Demon at tinanong nito si Hyun-soo kung saang parte ng Earth ang lugar na iyon. Makikita naman ang paglutang ng Heavenly Demon. Si Hyun-soo naman ay hindi na magkaintindihan sa takot nang makita ang paglutang ng Heavenly Demon. At natatakot nitong tinanong ang Heavenly Demon kung isa ba itong hunter dahil lumabas ito sa isang portal. Napansin naman ng Heavenly Demon ang isang bagay sa kwarto ni Hyun-soo. Makikita na ang television pala ito ni Hyun-soo. Nagtanong naman ang Heavenly Demon kung ano ang tinutukoy ni Hyun-soo at kung isang pagkain ba ang hunter na sinasabi nito. Nasabi din nito sa kanyang pag-iisip na napakaganda ng bagay na iyon. Kaya agad niyang hinawakan ang TV ni Hyun-soo. Makikita naman na tumagos lamang ang kanyang kamay sa TV. Mas lalo naman na nagulantang si Hyun-soo sa pagtagos ng kamay ng Heavenly Demon sa kanyang TV. Napahawak naman siya sa kanyang mukha at nasabi niya na isang taga-sundo ng kamatayan ang Heavenly Demon at narito ba ito para kuhanin na siya. Ngunit siya ay may batang kapatid pa na kailangan niyang protektahan. Agad naman na pinitik ng Heavenly Demon ang noo ni Hyun-soo at sinabi nito na kanina lang ay tinawag siya nitong magnanakaw. Ngayon naman ay tinawag siya nitong taga-sundo ng mga kaluluwa. Namilipit naman sa sakit si Hyun-soo sa ginawa ng Heavenly Demon sa kanya. Ang Heavenly Demon naman ay napatingin na lang sa daliri na kanyang ginamit para pitikin si Hyun-soo at agad niyang hinawakan ito sa ulo kasabay na sinabi niya kung kaya ba niyang mahawakan si Hyun-soo. Makikita naman ang pagtulo ng mga luha ni Hyun-soo kasabay na makikita ang malaking bukol sa kanyang noo. Natatakot din itong nasabi sa Heavenly Demon na huwag na ulit siyang saktan nito. Napahawak naman ang Heavenly Demon sa kanyang balbas. At maya-maya pa ay lumabas na ito ng kwarto ni Hyun-soo.
Nabigla naman si Hyunso at nasabi nito na kung aalis na ba ito. Maya-maya pa, makikita ang Heavenly Demon na nagtitingin-tingin sa paligid. At napansin din niya ang isang kotse na minamaneho ng isang tao. Nasabi naman niya na ang bagay na iyon ay mas mabilis sa kabayo, at kaya din nitong magsakay ng tao. Nasabi din niya na ang mga building sa lugar na iyon ay masyadong kakaiba, at ngayon lamang din niya ito nakita sa buong buhay niya. Nagtataka din niyang nasabi na kung saan nagmula ang mga gusali na iyon. Isang lalaki naman ang kanyang pinuntahan upang tanungin sana ito. Makikita naman na hindi siya nito nakita at katulad ng iba, tumatagos lang din siya dito. Napatigil naman siya at nasabi niya na kung bakit hindi niya mahawakan ang tao na iyon, at tanging ang lalaki lang na iyon ang kanyang nahahawakan at nakakausap. Naging seryoso naman ang Heavenly Demon at mabilis na bumalik sa bahay ni Hyunso. Makikita naman si Hyunso na nilalagyan ng harang ang basag pader dahil sa paglitaw ng portal. Maya-maya pa ay natapos na niya ito at nasabi din niya na mas maayos na ito ngayon at wala nang makikita na sira. Nasabi din niya masyadong nakakatakot ang black hole na iyon. At kung isa ba talagang portal ang lumitaw sa kanyang kwarto. Dagdag pa niya na kung kailangan din ba niya na i-report ang bagay na iyon. Nagring naman ang kanyang telepono, at agad din niyang sinagot ang tumawag. Nagpakilala naman ito na si Kim Hak-sung, at sinabi nito kay Hyunso na isang portal ang lumitaw at kinakailangan ng mga hunter at support na papasok dito. Tinanong din nito na kung makakatulong ba si Hyunso. Masaya naman na pumayag si Hyunso at sinabi din nito na papunta na siya. Dagdag naman ng kanyang kausap na isang B-rank portal ang lumitaw kaya maghanda siya ng mabuti. Agad naman na sumang-ayon si Hyunso dito. Maya-maya naman ay natapos na ang tawag, masaya naman niyang nasabi na ang kamatayan ay hindi talaga isang kasagutan sa problema. At iyon ay isang B-rank hunter na si Kim Hak-sung. Nagulat naman siya nang lumitaw ang Heavenly Demon sa kanyang kama na nakalutang. Sinabi naman ng Heavenly Demon na nakita niya ito kung papaano kausapin ang sarili. At mukhang wala na talaga ito sa pag-iisip ng maayos. Natatarante naman na nasabi ni Hyunso na kung bakit na naman bumalik. Ito. Napahawak naman ang Heavenly Demon sa kanyang balbas at sinabi niya kay Hyunso na sa tingin ba nito gusto niyang bumalik sa mabahong silid na ito. Sinubukan niyang pumunta ng malayo, ngunit bumabalik siya sa lugar na iyon. Makikita naman si Hyunso na naghahanda ng kanyang gamit. Nagtanong naman ang Heavenly Demon na kung saan siya pupunta. Sumagot naman si Hyunso na kailangan niyang pumunta ng portal na lumitaw ngayon para maging support ng mga hunter na papasok dito. Nasabi din niya na kailangan na nitong umalis bago siya makabalik. Nagtanong naman ang Heavenly Demon na kanina pa niya sinasabi ang tungkol sa mga portal at hunters, ano ba ang mga bagay na iyon. Napatigil naman si Hyunso at nasabi niya na kung hindi ba alam ng matandang nasa kanyang harapan ang tungkol sa bagay na iyon. Maya-maya naman ay natapos na sa paghahanda si Hyunso at mabilis siyang umalis. Sinabi naman niya na kahit anong mangyari, kailangan ng Heavenly Demon na umalis sa kanyang bahay dahil kapag hindi ay tatawag siya ng pulis upang ipahuli ito. Sinundan naman ng Heavenly Demon si Hyunso at agad na iniangat habang sinasabi na kung ganoon siya kabagal na maglakad, lubog na ang araw bago siya makarating sa lugar na iyon. Nagulat naman si Hyunso dito. Gumamit naman ng teknik ang Heavenly Demon at tinawag niya itong Heavenly Demon Flight. Makikita nga ang mabilis na paglipad nito kasama si Hyunso. Halos mawala naman ang kaluluwa ni Hyunso sa ginawa ng Heavenly Demon. At makikita nga sa labas na maraming tao ang nakakakita sa paglipad ni Hyunso. Nasabi naman ng mga tao na kung bagong awakened na naman ba ito. Nasabi naman ni Hyunso na ibaba na siya nito dahil pinagtitinginan na siya ng mga tao. At itinuro niya ang isang boss at sinabi niya sa Heavenly Demon na doon siya nito ibaba. Agad naman na ibinagsak ng Heavenly Demon si Hyunso dito.
At makikita nga ito na napasok ka sa paglipad nila ng Heavenly Demon. Nagtataka naman na tumingin ang Heavenly Demon kay Hyunso. Maya-maya naman ay makikita na si Hyunso na nasa loob ng bus at may takot na nasabi nito na masyadong nakakatakot ang isang B-rank portal. Dagdag pa niya na kapalit ng bayad sa B-rank portal na iyon ay mababayaran na niya ang kulang na bill sa ospital. Sumulpat naman muli ang Heavenly Demon sa taas ng bus. Makikita na gulat na naman si Hyunso sa paglitaw ng Heavenly Demon sa taas ng bubong ng bus. Tinanong naman nito kay Hyunso na kung bakit nandoon pa rin siya. Nasabi din nito na kahit saan pumunta siya ay bumabalik lamang siya kung nasaan si Hyunso. Nasabi naman ni Hyunso na kung ano ba ang problema ng matandang ito. At masyadong nakakatakot isipin na nakapasok siya sa isang gusot ng isang multo na matanda. Bumalik naman sa bubong ang Heavenly Demon at sinabi nito na ngayon meron na siyang nakakausap na isang tao, hindi na siya ganoon na may boring. Naiinis naman na sumigaw si Hyunso na hindi niya gustong makipag-usap sa isang matandang multo. Lumipat naman sa Konggonggo, Mount Ilja. Maririnig ang pagpapaliwanag ng isang tao at sinasabi nito na ang B-rank portal ay matatagpuan sa paanan ng Mount Ilja. At ang ibang pang mga hunters ay paparating na din. Tinawag na din nito ang lahat ng mga support upang dalhin ang mga kagamitan at supplies na kakailanganin sa pagpasok ng portal. Makikita naman si Hyunso na isa sa mga support na dala ang mga supply at equipment na kakailanganin nila sa pagpasok ng portal. Maya-maya ay narating na din nila ang portal na kanilang papasukin. Nagsalita si Kim Haksong at agad naman nitong pinakilala ang kanyang sarili at sinabi niya na siya ang in charge sa pag-raid ng portal na iyon. Ipinahayag din niya ang bawat kasama ng isang party na papasok sa portal. Ito ay binubuo ng isang B-rank hunter, 4 na C-rank hunter, at 5 support, at itong mga party lamang ang papasok sa portal. Dagdag pa nito na kung may katanungan pa ba sila. Ang in-charge sa raid ng B-rank portal na iyon ay si Kim Haksong, isang B-rank hunter at 22 taong gulang. Isang babae naman ang nagsalita at sinabi nito na ang kanilang B-rank portal na papasukin ay lubhang delikado. Kaya para doon sa mga hunters na matagal na ay kailangan nilang gabayan ang mga baguhan. Ito ay si Irene, 23 taong gulang, at isa ring B-rank hunter. Agad din nitong inutos sa lahat na suriin ng mabuti ang mga equipment na kanilang dala. Makikita naman ang dalawang support na kasama ni Hyunso sa kanyang likuran na nag-uusap at nasabi ng isa na kaya siya sumama na maging support ng party na iyon ay para makita si Irene dahil sobrang ganda nito. Naiinis naman na sumagot ang isa at sumang-ayon siya na maganda talaga si Irene, ngunit hindi ba nito alam na hindi ito interesado sa kanya. Isang tao naman ang tumawag kay Hyunso at sinabi nito na matagal na din silang hindi nagkita. Makikita na isa itong hunter at sinabi nito kay Hyunso na hanggang ngayon isa pa rin itong support pagkatapos ng lahat ng problemang ginawa nito noong nakaraan. Makikita si Hyunso na sobra-sobra ang takot sa hanggal na nasa kanyang likuran. Ang lalaki na ito ay si Choi Jangsung, 28 taong gulang, isa ding B-rank hunter. Nasabi naman ni Hyunso na nandito din ang tao na iyon, ang bastard na nambubugbog. Na lang ng kung sino-sino makita nito. Isa din itong taong bully na gumagamit ng pambubugbog habang tumatawa at nagbibiro. At siya ay isa sa mga binugbog nito at kinailangan niyang magpahinga ng buong 1 buwan dahil sa pinsala na ginawa ng ganitong taong tanga. Akma naman natatapikan ng hanggal si Hyunso habang sinasabi nito na nasurpresa talaga siya nang makita ito. At dapat din itong mag-hello sa kanya tuwing nagkikita sila. Makikita naman na inihanda ni Hyunso ang kanyang kamay para saluhin ang gagawin ng hanggal. Agad naman na itinigil nito ang kanyang gagawin at lumapit kay Hyunso habang sinasabi na sino ang tumawag sa kanya. Natatakot naman na sinabi ni Hyunso na ito ay si Hunter Kim Haksong. Sinabi naman ng hanggal na totoo ba ito?
Agad din niya na hinampas sa dibdib si Hyunso at makikita na ininde niya ito. Sinabi naman ng Hangul na gawin nito ang kanyang best at huwag gagawa ng mali. Kasabay na umalis ito habang tumatawa. Lumitaw naman muli ang Heavenly Demon sa tabi ni Hyunso at sinabi nito na isang bastos na tao ang Hangul. Dagdag pa niya na kahit ang beggar sect ay hindi ganoon kabastos tulad ng Hangul. Sinabi naman ni Hyunso na ang tao na iyon ay malimit gumawa ng gulo at isinisisi sa iba. Tinapik din naman ng Heavenly Demon sa likod si Hyunso at makikita na muli itong nasaktan sa ginawa ng Heavenly Demon. Pasiga naman na sinabi ni Hyunso na bakit naman siya nito sinaktan. Nagulat naman ang ibang mga support sa pagsigaw ni Hyunso. Nasabi din ng isa sa mga support na bakit nito kinakausap ang kanyang sarili. Nagsalita din ang Heavenly Demon at sinabi nito na isang pathetic si Hyunso. Nagsimula naman na magtipon-tipon ang bawat party na papasok sa loob ng portal. At isa-isa na din silang pumasok sa loob ng portal. Unang mga pumasok sa portal ay ang mga B-rank hunter. Nasa huli naman ang mga support kasama si Hyunso at makikita din na sumama sa kanya ang Heavenly Demon. Nasabi naman ni Hyunso na kahit ilang beses na siya pumasok sa mga ganoong portal, hindi pa rin niya kinakaya ang pressure ng mga nito. Nasabi din ng Heavenly Demon na ang pakiramdam na nararamdaman niya ay katulad ng pakiramdam noong hinihila siya ng isang portal. Matagumpay naman na nakapasok ang lahat sa portal kasama si Hyunso. Nasabi din niya na ang lugar na iyon ay sobrang tuyot. At nagtataka din siya kung anong mga uri ng halimaw ang maaari nilang makalaban sa lugar na iyon. Agad naman na pinatigil ni Hunter Kim ang kanyang mga kasama at inutos niya sa isa sa mga support na alamin ang konsepto ng portal na iyon. Agad naman na sinunod nito ang utos ni Hunter Kim. Gamit ang isang equipment, agad nitong sinuri ang portal na kanilang pinasok. Nagsalita naman ang Heavenly Demon at sinabi nito kay Hyunso na ang kinatatayuan nilang lugar ay maaaring sumabog. Sumagot naman si Hyunso at sinabi nito na hindi mangyayari ang sinabi nito dahil nasuri na nila ito at dito na rin nila itinayo ang kanilang camp. Sinabi naman ng Heavenly Demon na hindi ba ito maaaring umalis mag-isa dahil isa lamang itong alipin na tagadala ng mga gamit. Makikita naman ang pagkainis ni Hyunso. Tinanong din nito kung ano ang pinagsasabi ng matandang multo. Nasabi din niya na paano ba niya babaliwalan ang matandang multo na ito. Seryoso naman muli na sinabi ng Heavenly Demon na ang lugar na iyon ay kung titingnan ay isang tuyong lupain ngunit mayroong water vein sa ilalim na nagpapabago-bago. Nasabi naman ni Hyunso na seryoso ba ang matandang multo na ito at nagmumukha na itong isang manghuhula. Nasabi naman ni Hunter Kim na ano ang sinasabi nito na mayroong tubig. Agad naman na pinaliwanag ng babae na iyon ang nakukuha niyang resulta sa equipment, sinasabi nito na mayroong concept ng tubig sa ilalim ng lugar na iyon. Makikita naman ang pagkagulat ni Hyunso nang malaman na tama nga ang sinabi ng Heavenly Demon sa kanya. Lumapit naman ang Hangul na si Choi at sinabi nito sa babae na baka nagkakamali lamang ang machine na ginagamit nito. Agad naman na sinabi ng babae sa Hangul na sigurado siya sa na-detect ng kanyang machine. Nagsalita naman muli ang Hangul at sinabi nito na mukhang nagpapatawa lamang ang babae. Ngunit napatigil naman ito nang nagsimulang lumabas ang tubig sa mga bitek ng lupa. Gulat naman na napatingin ang Hangul sa pag-angat ng tubig. At nagsimula na din na lumabas ng tubig sa iba pang parte ng lugar. Makikita din ang pagkataranta ng ibang mga support na kasama nila. Kasabay naman ang paglabas ng tubig, kasama din nito ang paglitaw ng mga halimaw na isda. At isa-isa nitong pinag-e-atake ang mga support. Makikita din ang isa-isang pagtatakbuhan ng mga kasamahan ni Hyunso. Nasabi din ng isa na bakit doon agad nagsimulang lumitaw ang mga halimaw. Sumigaw naman ang isa sa mga support at sinabi nito na huwag magpanik at dalhin ang mga kagamitan ng hunter sa mga hunter.
Makikita naman na wala nang nagagawa ang mga support dahil sa dami ng mga halimaw na lumitaw. At isa-isa nitong pinagpapatay ang mga hunter kasama na ang mga support. Makikita naman ang panginginig ni Hyunso at nasabi nito na sa mga normal na dungeon, ang mismong entrance ng portal ay ang safe zone. Nasabi din niya na ang B-rank portal na pinasok nila ngayon ay masyadong mahirap. Agad naman na hiningi ng isang C-rank hunter ang sibat kay Hyunso. Mabilis naman na ibinaba ni Hyunso ang kanyang dalang bag upang kunin ang sibat. Ngunit isang halimaw naman ang papalapit sa kanya bago pa niya maibigay ang sibat sa hunter. At makikita na tinamaan ito ng sandata ng halimaw at tumilapon din siya sa malayo. Makikita naman ang hunter na napamura na lang dahil sa pagsulpot ng dalawang halimaw sa kanyang harapan. Makikita naman ang pinsala na tinamo niya sa pag-atake ng halimaw. Nasabi din niya na paano kaya na ang ganoong klaseng bulletproof ay mabilis lang nasira ng halimaw. Mas nagulantang naman siya nang maramdaman ang pagyanig ng paligid. Isang malaking isdang halimaw pala ang lumitaw sa kanyang harapan. Makikita naman ang takot sa mukha ni Hyunso. Napakagat na lang siya ng kanyang labi at nasabi na masyadong malaki ang halimaw na nasa kanyang harapan. At makikita na nga na gagawing pulbos ng halimaw si Hyunso. Napatili naman dito si Hyunso. Ngunit isang malakas na atake naman ang papalapit sa malaking halimaw. At bago pa mapulbo si Hyunso, nawalan na ito ng ulo ng walang kahirap-hirap. Gulat naman na nasabi ni Hyunso na ano ang nangyari. Makikita na ang Heavenly Demon pala ang may gawa ng atake na iyon. Ito ay ang Finger Snap Divine Art na ginamit ng Heavenly Demon. Na 10 beses na mas malakas sa ultimate technique ng Shaolin Temple. Makikita nga ang Heavenly Demon at maangas nitong sinabi na sa tingin niya ang kanyang kapangyarihan ay gumagana sa mga katulad ng halimaw na iyon. Makikita naman na hindi pa rin makapaniwala si Hyunso na buhay pa rin siya. Naging seryoso naman ang Heavenly Demon habang nagpapalabas ng katakot na aura at nasabi nito na masyadong nakakaawa kung iisipin na mga hamak na isda lamang ang magiging kalaban niya. Dagdag pa nito na sinabi kay Hyunso na matagal na din siyang hindi nakikipaglaban kaya mag-relax lamang ito at panoorin ng mabuti ang palabas. Dito na muna matatapos, mga lodi, ang ating kwento. Sa mga gusto po ng ganitong recap, mag-subscribe lamang kayo sa ating munting channel. Maraming salamat po.